Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Merong napakagandang discovery dito si ka-TH Richard Pusiket. Ito yung kanyang post sa Facebook na nakita ko. Well, talagang lumang bakal yan at hindi siya deform hindi siya deform reverse. Siya ay rounded. Wala siya yung parang mga grano, di ba? Hindi siya modernong kabilya. So ibig sabihin yan matagal na yan at pwedeng panahon ng Hapon. Kasi sino ba naman ang maglagay diyan at itusok at nandyan pa sa maliit na waterfalls? Ang ganyang setting, yan talaga ang mga klase ng mga lugar na pagbabaunan ng Hapon. Yung merong waterfall at merong creek at merong hindi nawawala na tubig, hindi nauubusan ng tubig ng mga klaseng creek. So ito, basahin natin, marami kasing mga dito. Sabi ni Richard, dalawang bakal natagpuang nakatusok sa gilid ng talon. Masabi bang gawa ito ng panahon ng Hapon? So pwede nga siyang panahon ng Hapon. Kasi ang mga bakal noon ay hindi katulad ng mga bakal ngayon na madaling marupok, madaling kalawangin. Ang mga bakal noon ay tinatawag na pig iron. Ang pig iron ay may halo yan na parang alloy, parang aluminum na hindi kagad na narurupok ang mga bakal noon. Kaya pwedeng sa Hapon talaga yan. Well, meron akong nalaman na nakakuha ng ganyan, ng item sa tinusok na ganyan. Bunutin lang yan, pero kung hindi yan mabunot, ibig sabihin nakakonect yan sa semento na ibinaon dyan. At kung may semento yan sa dulo, 100% na yan ay marker for treasures. Kapag may semento yung nakabaon sa gilid. Okay, so wala nang ibang puntahan dyan. Hindi na maghukay pa sa baba niya. Maliit ang porsyento na nasa tubig. Ang malaking porsyento ay nasa tinutusukan talaga. Kasi ganun yung nakakuha ng ganyan. Sa tinusukan, yung nakausili kabilya sa lupa, and then sa dulo noon ay simento na square box na naka-connect itong ganitong kabilya. Ang pagkakaiba lang ay nasa gilid ito. Yung natagpuan dito sa amin na lugar ay nakatusok sa lupa. Ito naman nakatusok sa dingding or gilid ng pangpang. Kaya kung sapon ito, 100% merong nakabaon diyan sa gilid. At hindi yan mga big deposit yan kasi kapag lalo na walang mga marka na kanji, yan ay binaon lamang ng isa o dalawang sundalong Hapon na mga ninakaw nila. Kaya wala na silang mga codes na nilagay, wala nang mga katulad sa Yamashita Treasure Codes, wala na. Naghanap na lang sila ng palatandaan, so wala silang nakitang iba. Nagtusok sila ng dalawang bakal. Okay, so ito may mga comments dito. Hapon yan bro, kasi ganyan dati ang bakal. Tama. Dito naman sa kay Bernie, daming magagaling na mag-interpret. Lahat i-relate sa Yamashita. Ito kay Noraisa, gawa po siguro yan ng Hapon, oh. Maraming naniwala. May bahay kubo dyan, nakapatong siguro, naabutan ng baha. May bahay kubo. Ba't naman gagawa ka ng bahay kubo sa may tubig? Di ba doon ka sa medyo malayo sa tubig. So okay, atin to bigyan ng ilustrasyon. Okay, baka sakaling may mag-operate dyan. So dalawa lang ang dito ang tendency, dalawa lang ang assumptions kung saan nakalagay ang item. Katulad din ito ng mga pako na marker. Pero dito kasi ay baka wala silang nadalang pako, so baka ang dala nila ay bakal na ganyan lang. So yan na lang ang ginawa nilang na marker. Okay, so gawa tayo ng dito ng ilustrasyon mga kababayan. At kudos kay Richard Pusiket.
i-subscribe nyo yung kanyang Facebook. Magaling maghanap ng mga markers yan, si Richard. Ah, ganyan talaga kapag medyo bata-bata ka pa ay meron ka pang malakas na ningas sa damdamin sa paghahanap ng item. Katulad ko noon, ah, college ako ay pumupunta talaga ako ng mga isla. Nag-aalab pa kasi ang ating mga damdamin kung tayo'y nasa edad pa ng kabataan. At kapag tumanda na, medyo hihina na yung ningas ng ating mga paghahanap nitong mga Yamashita treasures na ito. Okay, so ito ang ating ilustrasyon, atin panuorin. Alright, so ito yung ating ginawang ilustrasyon mga ka-TH. Sa tingin ko ang kabilya na ito ay size 20 to 25 mm or 25 mm sabihin natin, malaki siya eh. Pero hindi siya deform. Ngayon kasi ang mga rebar natin ay deform rebars. Ibig sabihin ng deform ay yung merong mga ano bang tawag diyan, yung parang mga rings na mga kulubot na nakapalibot sa sa kabilya. Ito ay bilog na bilog lang siya eh. At saka mukhang matagal na siya. Ngayon, kung inyong napansin, ang mga bakal ngayon or kabilya ay madaling marupok. Marupok kaagad, madugmok, di ba? Noon, kahit kakalawangin ang mga bakal noon, pero hindi ito marurupok. Ano bang kaibahan yan? Sa hindi nakakalam, ang ating mga produkto kasi ngayon ay karamihan yan ay substandard na ang paggawa nito. Lalo na noong wala pa tayong mga factory ng kabilya noon, di ba? Ay galing sa China yung ating mga kinuha. Murang-mura pero nakikita nyo naman yung kakaiba ng China na kabilya o rebars ay 2 beses mo lang pwedeng baluktutin yon. At kapag 3 beses na napuputol na siya, hindi bendable. Hindi gaanong nabibend yung mga Chinese na kabilya. Kaya yun ang nangyayari ngayon sa mga construction sa China, gumuguho, di ba? Mga kababayan, yung kanilang mga structure tinatawag na tofu. Tofu construction, parang lugaw lang, di ba? Pagkain nga yung tofu eh. Kaya ang ang mga kabilya noon ay tinatawag na pig iron. Talagang matagal parang hindi yata nabubulok, kakalawagin lang siya eh. Kasi yung mga antique na mga nahukay, di ba, na mga palakol, nahukay na mga farming tools na 15th century pa, bakit nandyan pa rin sa ilalim ng lupa? Dahil ang technology noon ay kakaiba. Yung iron noon ay meron silang hinalo na tinatawag na pig iron. Kaya hindi gaanong kinakalawang, parang pundido siya. Diba? Okay, so punta na tayo sa kahulugan nito. Dito sa amin, may nakakuha na ganyan. Nakatusok ang kabilya nakausli yung kabilya. So, nakatusok siya sa simento. Ito simento to na bloke. At ito yung lupa na gaganyan sa ibabaw. So, hindi makikita yung simento dito. Yung concrete. Concrete box eh. At ang item ay nasa concrete box mismo dito sa dulo. Sa dulo ng tubo o ng kabilya na yan. So, iba naman to kasi dito, yung sitwasyon ngayon ay naka-horizontal yung nakaganyan. Kung kunin nyo ito, bakit naman kasi nito kinuha ng nakakita, di ba? Ang gawin nyo ay hukayin nyo to dito. And then kapag nakakabit yan sa semento, yan, na katulad nito ang pagkakabit, so ito yung dalawang bakal dyan. At kung nakakabit siya o nakatusok sa kwadradong semento, ay super jackpot.
Di ba mga kababayan? Wala nang kadaduda may laman ng simento. Kasi hindi yan lalagay diyan kung walang mga kahulugan. Okay, so ito yung direktamente na kahulugan yan. Kapag nakatusok yan sa pinalamon siya sa simento, ibig sabihin nasa simento ang laman. Ngayon, ang pangalawang kahulugan niyan ay nasa 30% lang yan na chance na meron. Yung una kanina, sinabi natin na narito nakabaon ang konkreto. Kung ganyan, ito ang malaking porsyento na narito ang item sa kung saan siya tinusok. Lalo na nga kung nakakabit siya sa concrete cement. Pangalawa niyan ay of course direktamente sa kanyang baba. Dito lang yan. Ito naman ang tusok-tusukin nyo, baka may nakabaon na concrete box. So concrete box yung nilalagyan sa mga ganyan para hindi siya matangay ng itong tubig kapag bumagyo. Hindi siya matatangay kasi mabigat at binaon nila ng kunti. Hindi gaanong malalim yan. Kasi paano nila ma-recover yan kung malalim? Ibinaon lang yan ng 1 metro. Basta lang hindi siya matangay. At ang mga ganito ay mga giveaway. Giveaway lang yan ng mga na quantity. Ang quantity niya ay pang giveaway lamang. Ibig sabihin, pwedeng 4 hanggang 6 na barita ang makukuha nyo kapag treasure. Kapag Yamashita treasure yan. Okay, so 30% nasa baba. And then, kung wala sa baba, at wala rin dito sa dulo, so meron pa tayong last option, which is 001% na yan na meron. Panghuli na to na option, kung napansin nyo itong dulo, ayan o, naka-point downward. So sundan nyo lang yung tinuturo na yan na anggulo. Yung angle niya ng pagturo, ayan o, nasa 15 degrees. So tingnan sa unahan, kapag naka-point yan sa isa pang bato na medyo malaki, medyo malapad, pwedeng nasa loob ng bato na tinuturo nito. So yan yung panghuli natin na analysis niyan, mga kababayan. Nasa unahan. Pero pinakauna talaga itong dito, kapag nakatusok yan sa semento, jackpot na, parang nanalo ka ng loto na na mega loto. At pangalawang paghanap ay dito lang mismo sa baba niya. Tusok-tusukin nyo lang ng bara, pangtusok nyo na bara ang lupa. At kapag merong flat na matamaan kayo at medyo malapad-lapad, ay malaking chance na yan. Bakit natin nasabi na may treasure dito? Dahil kompleto Ricardo ang lugar. Meron siyang falls na maliit at meron siyang na-produce na creek. So, pwede rin siya matawag na treasure in the waterfalls. Pero napakaliit naman na falls ito. So, ito'y considered creek pa rin yan. So, nasa creek ang item nito. Okay, so ang hanapin nyo dito ay itong mga dingding. Linisin nyo itong parang mga dingding dito. And then hanapin nyo yung texture na parang simento na malapad. Kapag merong parang malapad yan, halimbawa dito sa may gilid ng waterfalls, merong malapad yan na sa tingin nyo ay simento, pwede nyo yung butasin. Kasi ano lang yan talaga sa dingding. Kapag ganito na mga lugar na setting, ang item ay wala sa tubig. Nasa gilid talaga yan ng dingding, sinuksok nila. Mga kababayan. So yan lang ang aking analysis sa inyong nakitang napakagandang marka. Yung iba nagsabi na makakita lang kayo ng ganyan, Yamashita na kaagad. Paano kung meron, di ba? Hindi ang laki-laki ng pagsisisi nyo kung hindi nyo hinukay, di ba? Kaya swerte na nakakita kayo ng ganyan, malaking swerte na yan.
Kasi yan ay sign. Ngayon doon sa mga negative, hindi talaga makakuha yung mga negative na pag-iisip dyan. Kasi hindi nga nila huhukayin yan kasi tingin nila ay baka lang eh. Pero ano bang ginagawa ng bakal sa bundok na walang katao-tao? Yung kaagad ang iisipin, mga ka-TH, di ba? Kaya in treasure hunting, huwag masyadong negative. Kasi kapag negative ang utak, ay siyempre hindi kayo naghukay kasi palagi kayo negative eh. Sa treasure hunting, kahit na maliit lang na nakahulugan na sign, pero man-made, ay malaking tsansa na yan kapag man-made. Ito ay man-made yan. Alangan naman na ang nagtusok niyan ay kalabaw. Di ba? Tao talaga ang nagtutusok niyan. Maraming salamat nga pala kay Richard Pusikit. Napakagaling na ano to si Richard ha. Napansin ko sa kanyang mga na-post ay mga legit marker karamihan. Mga legit. So, merong mata ng ano, merong matalas na mata si Richard. Kudos kay Richard Pusikit. Check nyo ang kanyang Facebook. Maraming post doon na napakaganda ng mga markers. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli. Paalam.